Magandang wika at maalab na panitikan sa ating lahat. Grade 10, masaya akong makasama kayo dito sa classroom ni Miss Pam. Ang mamatanong na kahit sa camera laging umaanggulo, maniwala ka, sasamahan kitang mag-enjoy at matuto. LDR ka na ba? Talaga ba? Ang module, papel at ballpen ba ay hawak mo na? Kung gayon, LDG na! Maraming awiting Pinoy ang lubos na naging tanyag dahil nilalarawan nito ang pag-ibig. Kaya nga ang tanong ng marami, hahamakin mo rin ba ang lahat kapag ikaw ay pumupuso na? Subukan nating sundan ang panuto sa pahina 5 ng iyong module. Tiyakin ding handa na ang iyong papel at ballpen. Sa isang papel, gumuhit ka ng isang puso at isulat ang pangalan ng taong tinatangi o hinahangaan mo. Ilagay mo rin ang mga dahilan kung bakit mo siya hinahangaan. Bibigyan kita ng 1 minuto para sa gawaing ito. Mahusay, Grade 10! Matagumpay mong natapos ang gawain ito. Huwag kang mag-alala kung nag-alangan kang isulat ang pangalan ng taong iyong tinatangi. Maniwala ka, maging si Cupido ay napana ng sarili niyang palaso at umibig ng husto. Tunghayan ang kwento ng pag-ibig ni Cupido sa mitolohiyang mula sa Rome, Italy. Isinalaysay ni Apuleius, isang manunulat na Latino. Bahagi lamang ito ng mitong Metamorphoses na kilala rin sa tawag na The Golden Ass. Bago natin sama-samang tunghayan ang mitolohiyang Cupid at Psyche, nais kong pagnilayan ninyo ang katanungang ito. Hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Grade 10, ang mitolohiyang Cupid at Psyche. Cupid at Psyche. Muling isinalaysay ni Alvin D. Mangawang. Nung unang panahon, mayroong isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanila. Sa sobrang ganda ni Psyche ay talaga namang maraming humanga sa kanya. Sinasabi rin kahit ang diyosa ng kagandahang si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya ay ang pagkalimot ng mga kalalakihang magbigay ng alay. Maging ang kanyang templo ay napabayaan na rin. Ang dapat sanang atensyon at mga papuring para sa kanya ay napunta sa isang mortal. Dahil dito, nagalit si Venus at inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche na tila siya ang nabiktima ng sarili niyang pana. Inilihim ito ni Cupid sa kanyang ina.
At dahil sa kampante naman si Venus sa kanyang anak, hindi na rin ito nag-usisa. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit wala ring nagtangkang umibig sa kanya. Kahit na sobra ang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila ang nakikita lang nila ang dalaga. Samantalang ang kanyang dalawang kapatid ay nakapag-asawa na ng hari. Naging mapanglaw si Psyche sa mga nangyari. Kaya, naglakbay ang amang hari ni Psyche upang humingi ng payo kay Apollo, upang makahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Hindi alam ng amang hari na naunahan na siya ni Cupid upang hingin ang tulong ni Apollo. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makapapangasawa ng isang nakatatakot na halimaw ang kanyang anak at kailangang tumalima sa kanyang ipinayo. Nang nagawa na ng amang hari ang lahat ng ipinayo ni Apollo, ipinag-utos niyang pihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang gayak pangkasal. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Nang makarating sa bundok na paroroonan, naghintay ang magandang dalaga sa kanyang mapapangasawa. Walang kamalay-malay ang magandang dalaga na ang kanyang mapapangasawa ay ang Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Ngunit, may isang bagay ang hindi masilayan ni Psyche. Ang mukha ng kanyang kabiyak. Nangako si Psyche sa kanyang kabiyak na kahit kailan ay hindi niya sasabihin sa mga kapatid niyang hindi niya pa nasisilayan ang mukha ng kanyang asawa. Nangulila si Psyche sa kanyang mga kapatid, kung kaya't humiling siya sa kanyang asawa na sana'y makita niya ang mga ito. Pinagbigyan niya naman ito, kasabay ng pagbibigay muli ng paalala. Nang magkita ang magkakapatid, naging mausisa sila sa kanya. Labis kasi ang yaman ng asawa ni Psyche na hindi mapapantayan ng kanilang mga napangasawa. Dahilan ito upang mabuo ang pangimbulo o selos sa kanilang mga puso. Sa pangalawang pagbisita nila ay isinalaysay ng kanyang mga kapatid ang nabuo nilang masamang balak. Tinulsulan nila itong suwayin ang kondisyon ng kanyang asawa. Sinabi nilang siya ay tunay na halimaw at siya rin ang papatay kay Psyche. Kaya upang hindi siya mapatay, kailangang unahan ni Psyche ang asawa. Agad namang nabuyo si Psyche sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Tinindihan niya ang lampara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ng itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akmanan niyang itatarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Kapag nanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan niya ang pagtataksil ng asawa. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa, subalit paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa.
Ipinaliwanag nito kung sino siyang talaga. Hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Wika niya bago tuluyang lumipad papalayo. Nagsisisi si Psyche sa kanyang kasuklam-suklam na nagawa, kung kaya't para maipakita niya ang marubdob na pagsisisi at pagmamahal, nagpasya siyang hanapin ito. Nakarating siya sa tahanan ni Venus. Nagpasya siyang harapin ang mga pagsubok na ibibigay ng Diyosa para lamang muling maibalik ang tiwala at pagmamahal ni Cupid sa kanya. Nang malaman ni Venus ang nangyari kay Cupid, lalo itong nasuklam kay Psyche at siya ay pinahirapan ng husto. Binigyan niya si Psyche ng mga pagsubok. Unang pagsubok ay pagsamasamahin ng mga butong magkakauri. Bagaman nahirapan, nagawa niya ito sa tulong ng mga langgam. Pangalawang pagsubok ay ang pagkuha ng gintong balahibo mula sa mapanganib na tupa. Natutokso na siyang tumalon sa ilog, ngunit pinayuhan siya ng mga halaman ng tamang tiyempo. Hinintay niyang magtakip siling. Pauwi na ang mga tupa at nakakuha na siya ng gintong balahibo na nasabit sa mga sanga. Ikatlong pagsubok ay ang pagsalok ng itim na tubig mula sa itim na talon. Hindi madaling pagsubok, ngunit nairaos niya dahil tinulungan siya ng isang ibon upang makasalok ng tubig gamit ang prasko. At para sa huling pagsubok, pinakuha siya ng kahon upang humingi kay Proserpine ng kagandahan. Ito ang pinakamapanganib na pinagawa sa kanya. Ngunit, kagaya ng mga naunang pagsubok, ay tinulungan siya ng isang tore na makapunta sa kaharian sa ilalim ng lupa, sa kaharian ni Hades. Nakakuha siya ng kagandahan, ngunit natukso siyang buksan ng kahon upang kumuha ng kaunting ganda para magustuhan muli siya ni Cupid. Ngunit, siya ay nawalan ng malay. Nalaman ni Cupid ang pagpapahirap ni Venus kay Psyche, kung kaya't dali-dali siyang nagtungo sa kanya upang ito'y iligtas. Nang makita ni Cupid si Psyche, kanya itong pinana ng kanyang palaso at pana. Nagising si Psyche. Tinulungan siya ni Cupid upang madala niya ang kahon kay Venus. Nagawa niya ang lahat ng pagsubok. At upang hindi na muling magambala pa ni Venus ang kanilang pag-iibigan, humingi na sila ng basbas kay Jupiter. Naging immortal na rin si Psyche sa pamamagitan ng pagkain ng ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos at Diyosa. Kalaunan, ang pag-ibig, si Cupid, at kaluluwa, si Psyche, ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama at hindi na mabubuwag kailanpaman. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ito ay isang halimbawa ng mitolohiya. Ngunit, ano nga ba ang mitolohiya? Mitolohiya ang tawag sa agham o pag-aaral ng mga mito o myth at alamat. Ang salitang mito ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa salitang Griego na mutos, na ang kahulugan ay kuwento. Ito ay isang akdang pampanitikang kadalasang ang mga tauhan ay pumapatungkol sa mga Diyos at Diyosa at nagpapakita ng pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga tauhan. Nakatutulong ito upang maunawaan ng mga sinaunang tao ang misteryo ng pagkakalikha ng mundo, ng tao, at ng mga katangian ng iba pang mga nilalang. Ipinaliliwanag din dito ang nakatatakot na puwersa ng kalikasan sa daigdig. At ngayong alam mo na kung ano ang mitolohiya,
unawain natin ang kwento ni na Cupid at Psyche. Tutulungan kitang sagutin ang mga tanong sa pahina 11 ng iyong self-learning modules. Bakit gayon na lamang ang inggit at galit ni Venus kay Psyche? Tama! Ito ay sapagkat inakala ni Venus na kaya siya nakalimutan na ng mga tao ay dahil nahigitan na siya ni Psyche sa kagandahan. At ito ay isang hindi magandang katangian ni Venus, ang mainggit at magtanim ng galit sa iba. Sabi ni Ma'am Matanong, hindi magandang mainggit sa ating kapwa. Dapat ay makontento tayo sa kung ano ang mayroon tayo at matuwa sa mayroon din ng iba. Susunod na katanungan. Bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang pagkatao kay Psyche? Mahusay! Hindi lamang upang sukatin kung mamahalin ba siya dahil isa siyang Diyos, nais lamang ni Cupid na matutong magtiwala si Psyche sa kanya bilang asawa. Sabi ni Ma'am Matanong, hindi magandang maglihim sa ating mga mahal sa buhay. Pagamat may mga dahilan tayo bakit tayo naglilihim, isa pa rin itong paraan ng pagsisinungaling. Tandaan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Huling katanungan. Bakit sa wakas ay naging panatag na ang kalooban ni Venus na maging manugang si Psyche? Magaling! Ito ay dahil isa na ring immortal si Psyche. Sabi ni Ma'am Matanong, mas nagiging panatag kasi ang tao kapag alam niyang kaisa niya ng ideya at paniniwala ang mga taong nasa paligid niya. Grade 10, nais ko sanang tignan niyo ang mga pangungusap sa gawain 3 na nasa pahina 10 ng inyong self-learning modules. Una mong gawain, hanapin ang kaugnay na salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Ganito rin ba ang iyong mga sagot? Bigyang pansin ang mga salitang ating binilugan. Ang mga salitang ito ay iba't iba ang kayarian. May salitang payak, binubuo ng salitang ugat lamang, gaya ng salitang asawa at bote. May lapi, mga salitang binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi tulad ng salitang malungkot. Inuulit. Ang kabuuan o isa o higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. Halimbawa nito ay kamuhi-muhi. At tambalan. Binubuo ng 2 salitang pinagsasama para makabuo ng isang salita. Gaya ng traje de boda. At iyan ang ating tampok na aralin para sa inyong self-learning module sa Filipino 10. Huwag mabahala sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo.